Ano po yung benepisyo na inaasahan po ninyo dito sa inyong organisasyon? Tungkol nga po sa tulungan na kapag po may namatay, makakakuha po siya ng benepisyong 70,000. So ibig sabihin, wala nang benefits na naibibigay po ang inyong organisasyon. Okay. Yung pong benepisyo po namin ay nagbago po ang patakaran namin since 2022 po na kami po tuloy-tuloy na nagbabayad, kaya lamang po first day po naging patakaran namin dahil po ng pandemya, sir, ay ang dami po namin na walang miyembro na hindi makabayad dahil karamihan po kasabi namin may hirap lang, wala po silang hanap buhay. Ngayon po, doon po sa nalilikom namin pera, hindi po niya kayang bayaran lahat ng sabay-sabay yung namatay dahil sa sobrang dami nga po ng namatay na inabot nga po ng mahigit na 400 mula po ng pandemya. Umabot sa punto na mas malaki yung lumalabas sa pondo nyo kesa dun sa pumapasok. Kaya, Chairman, ang gusto lang sana naming tulong po sa inyo, pwede po ba pag tagpo-tagpuin muna namin sila dyan sa inyo, willing naman na magkaroon ng accounting, pwede nyo po bang muna pamahalaan muna yung accounting muna dyan sa inyo? Ang barangay naman po ay willing po na talagang tumulong sa kanilang problema. Sasamahan po kayo ng reporter po namin. I-schedule po natin to. Okay po. Gayun din po, Sir Agapito Linsangan, asahan niyo po kami po ay gagawi dyan sa Talavera, Nueva Ecija. Maraming salamat po. Paano niyo po na-discover itong organization po na ito? Kasi po meron po kaming kumari noong araw na lumapit po sa amin. Sabi po niya, sumali daw po kami sa Ranista nato para po pagdating ng araw na may mangyari po sa amin, meron po kaming aasahan na bigla-bigla ang pampalibing, lalo na po matanda na po yung tatang ko. Okay. So ibig sabihin po, noong araw pa, ilang years na ho ba kayong member po nito? 12 years na po kaming nakasapi. Dalawa po kami. So that time po ma'am, ano ang mga benefits daw na maaari ninyong makuha? Ano lang po naman ang sinasabi po nila noon. Basta po lang po pag may namatay, yun lang po yung makakakuha. Magkano po ang kailangan nyo ihulog kada buwan? At kwan po kasi, nung pong una, ang hulog po namin, nag-umpisa sa 200, 220, 270, nag-250. Mayroon pa pong mga humigit pa po, umabot pa po ng 400. Mga ganun po yung mga naihulog po namin. Kailan na po kayo nagkaroon na ng problema? Mga ilang buwan na po naming naririnig na sabi po nila wala na raw pong pondo yung samahan po ng KKK NATO. Kaya po kami nag-aalala na naririnig-rinig po namin. Kaya po nung kami maghuhulog nito lang pong June, in-stop na po kami nung aming kolektor na wag na raw po kami maghulog dahil wala na raw pong pondo. Ilan na lang po ba yung mga active members? Marami pa rin po kami. Dito lang po, mga kukunti na rin po dito dahil nagsi-atras na po dahil marami po silang hindi nababayaran patay. Before, ilan ho kayong mga active members sa pagkakaalam po ninyo? Noong pong husto ang remittance ng member, inaabot po ang remit ng 1,000,000 kada buwan. Nito pong marami nang hindi nababayaran, umunti po ng umunti ang nagiging remittance. So kumbaga ang benefits lang pala na makukuha nyo ay kapag merong namatay sa family o yung member po ang... Member lang po. Itong organization na to, ano po ba yun? Regulated ho ba kayo? Paano ho yung sistema? Basta tuwing katapusan po, ay atres po kami naguhulog Paano kayo naguhulog? Doon po sa kolektor po namin, ting atres po ng buwan-buwan. Personal na inaabot? Opo, personal. Meron po kaming mga resibo. Ibig sabihin may mga chismis na hindi na umiikot yung pera, wala ng pondo. Opo, yun po yung narinig na po namin itong bandang huli. Ako po ang namatay ko pong kapamilya, 3. Isang kapatid, isang ibig kumaiyak tuloy, isang anak at ang aking asawa. Nakalulungkot po, ma'am. Itinaguyod po yung aming harana ng buong katapatan na naghuhulog buwan. Magmula po nung year 2012 hanggang year 2024. At wala pong balda sa pagbabayad ng aming hulog para makatulong po sa aming mga namamatay. Noong po kasing una, medyo malaki po yung pangako sa amin na pagka inabot ng ilang taon. Pero po nitong bandang huli, gumawa na po sila ng sarili nilang mga desisyon na parang bumaba po yung magiging matatanggap na ng bawat mamamatay. Kumbaga, nag-invest kayo, sa imbes na dumoble o imbes na makatanggap kayo ng benepisyo, wala pala kayong makukuha. Wala po. Kasi po yung ang naisip lang po namin, baka po pag kami biglang namatay, meron po kami agad na huhugutin. Kaya po kami nagkaganito na sa dami-dami na po ng napatay, wala na po siyang binabayaran.
Ay, ang gusto lang naman po namin mangyari, kasi po in-stop na po kami sa paghuhulog. Ibig sabihin po, kung kami mamamatay, wala na po kaming makukuha. Ibalik na lang po niya yung lahat po ng naihulog po namin, ng samahan po namin. Punta ho tayo sa barangay no, nang makaharap po natin itong si Agapito. At hopefully, kung hindi man po maibigay, talagang makapag-file ho tayo ng kaso. Schedule natin yan para maayos ho ninyo yung lahat ng mga resibo ho ninyo. Andito po tayo ngayon dahil na rin po sa request ng mga samahan, ng mga miyembro ng Haranista. Sana po itong maging pag-uusap natin ay maging maayos para hindi na dumating tayo doon sa punto na magkakaroon pa ng hablahan kung ano pa man. Andito po yung bawat isa at yung Pangulo para ipaliwanag po yung lahat ng dokumento at mga bylaws ng inyong samahan. Sana po maging maayos ang ating pag-uusap. 12 taon na po kaming nakasapi ng tatang ko. Matanda na po yung tatang ko. Yun lang po yung inaasahan ko na pagka po namatay siya, meron po kaming biglang mahuhugot dahil mahirap po yung buhay namin. Pero po nito, maghuhulog po kami nandiyon. In-stop na po kami ng kolektor namin na huwag na daw po maghulog at sabi po, wala na daw pong pera, wala ng pondo. Kaya po kami naglakas loob na lumapit po sa TV5 para po masabi namin yung gusto po naming dahil po malaking pera din po yung naibayad po namin dito na ihulog. Nabalitaan ko po na babagsak na yung aming samahang Haranista. Ang tanong ko po, bakit babagsak? Buwang-buwang po, naghuhulog po ang member po ng aming samahan. At ala pong hinto ng kahuhulog. Magmula pa po noong year 2012, magpahanggang ngayon, year 2024, ala pong kupas ang paghuhulog. Saan po napupunta ang aming kapirahan na dinataguyod po namin para kung may mamatay, may pambayad po. Nagrereklamo po ako dahil po may mga tauhan ako sa Bagong Sikat na namatay, na halos taon na rin. Yung 100,000 makukuha, nakakuha lang po ng 8,000. Meron pa akong tauhan na yung serbisyo, inutang lang, patubuan hanggang ngayon, hindi pa nababayaran sa bagay, konti lang ang halaga nun. Kawawa naman. Unang-una po ay meron po kaming patakaran na sinusunod. Ang pandemya ng COVID-19 ay lumaganap sa halos buong mundo, kabilang ang Pilipinas na malabis na nakaapekto at nagdulot ng malaking problema sa maraming bagay, kabilang ang problema sa kalusugan, problema sa hanapbuhay at marami pang iba. Sapagkat ang samahan ng mga damayan, katulad ng Haranista, na kabilang ang KKK, kami po yun, sa malabis na naapektuhan na nagkaroon ng pangyayaring hindi inaasahang pagsubok na bigla ang pagkamatay ng napakaraming miyembro na umabot sa 51 member mamito at beneficiary na halos sabay-sabay pumanaw noong buwan ng Setyembre 2021 na karamihan ay biktima ng COVID-19. At noon nga po nangyari na naging partial yung aming mga pagbabayad dahil sa sobrang dami, hindi naman po namin masingil sa tao ng gulpe dahil napakalaki kong babayaran ng gulpe. Simula Marso 8, 2022, sa mga susunod pang 8 araw ng bawat buwan ay ipapatupad na ang regulasyon na itigil na ang hulugang pagbabayad o yung pong partial at pagkus ay ibibigay na ng buo ang benepisyo at ito ay ibabase sa first die, first pay base sa death certificate. Kaya naman kung sakali na mayroong mamatay na miyembro, ay isusunod siya sa bilang ng nakahanay ng nalalabipang bayarin na samahan. Napakarami natin pera. Talagang mababayaran po. Kahit kami po, ito po kaming huli, mababayaran po. Tinatanong ko po muna, ilan po yung nakuha niyong patay? Yung pera natin. Tanong ko po muna, ilan po yung nakuha niyong patay? 7. Ang tanong ko po, mama ko magkatanong, yung po bang mga namatay nyo, nakakuha agad pagkamatay o nagdaan din sa first pay? Ang ating pong 3 namatay, isang pera man, ala kayong ibinibigay. Sasampulan ko po kayo kung sino yung pagmapatay nyo dumaan sa first day, first pay. Kaya pinakahuli nyo si Ortega. At ito pa po, ma'am, sasagutin ko lang din po. Yung sinasabi niya na Gele, matagal na yun hindi po, bigyan niyo pong pagkakataon kasi dito, sasagot ko na lahat yung mga sinabi niya sa TV. Sabi po niya na Gele, mabuti silang leader at nag-aabono. Mabuti po bang leader hindi dumadalo sa meeting? Ma'am, tanong ko po, mabuti po bang leader yon? Okay, pangalawa, yung pag-aabono na Gele, bakit hindi nyo sinabi na sa pag-aabono nyo kumikita naman kayo? Kaya po kayo nag-aabono na Gele. Ako po, hindi leader. Ang asawa ko po ang leader.
Oh. Kayo po tumatayo kasi kayo naniningil. Ako lang po naniningil at napakahirap pong maningil. Ang organization nyo ba ay regulated ng Security Exchange Commission? Yes, ma'am. Sige, papa-verify ho namin yan. Ngayon, gusto ko din po malaman, kayong organization ninyo, meron bang investment yan para paikutin nyo yung pera? Ayun. Kasi kung stagnant yan, paano natin maibibigay nga naman yan sa mga members natin kung pagkukunin na nila yung pera? Lalo na over the decade na ho pala kayo, yung iba 12 years na. Paano hindi magkakapera tuwing nung pandemya kung ilang dekada na ho umiikot po yung organization? Ma'am, ganito po. Ang samahan po ito, hindi po nag-i-invest. Ito po ay damayan para pong paluwagan, ma'am. Kami naman po, kung sa bilay ng kasapi, ipapayad naman namin sa namatay. Katunayan, ma'am, nandito lahat ang record na kung saan sabi po nilang pera na sa akin, nandito po magkapatunay. Isa rin po akong miyembro ng almost 11 years. Opo. So itatanong ko lang po kay Ginoong Linsangan, sa tagal-tagal po nang nagsimula ang damayan, Opo. may pakikita niyo po ba ang record Opo. ng na-income na pera, na kolekta at yung mga pinagbayaran simula hanggang dumaan ng pandemic? Opo. Kung ganun po, yun po ang gusto naming makita para hindi naman po nag-aalangan ng mga miyembro na matagal na po. Ano po? Kasi ang lagi lang pong pinag-usapan, dumaan yung pandemic. Asan po yung bago dumating ang pandemic? Asan po yung pondo? Meron po, ma'am. Meron po. So ngayon, sir, meron pera ang organization nyo ngayon? Ma'am. May pera? Pagka-remittance, may pera kami. Sige, ang kailangan natin settle, sir, no, yung mga lalapit sa atin ngayon na namatayan na hindi pa nakakuha ng benepisyo. Pangalawa, assurance naman, kasi yung mga ilan naman dito sa mga members na nandito sa atin ngayon, ang kailangan nila ay assurance mula sa inyo na hindi nababankrupt, na patuloy na matutugunan nyo yung pangangailangan, yung mga benepisyo na pwede nilang matanggap. Kasi gaya ni nanay, yun ang kailangan nila ho sa inyo. Ma'am, assurance, 100% hindi ko kaya sagutin na bababayaran ko pa sila sa pamamagitan ng damay ng tao unless na magsabi sila na sa inyong network, magsabi sila na nagkasundo kami, yung mga miyembro, magbayad. Kasi kung di mo magbabayad, ma'am, damayan po ito, ma'am. Hindi po ito insurance, hindi po ito lending na para bayaran ko sila. Hindi, yung mga sa namatayan naman po, sir, ano ang plano ho ninyo? Ma'am, babayaran ko po sila. Hindi magbabayad yung miyembro, may batas nga pag hindi nakabayad, matitiwala. Wala ka na po, tsaka linaw-linaw ng mga kuwan mo. Tapos ngayon, panluloko yung... Ano panluloko ginawa namin sa inyo? Hindi ka makapagsalita kayo ba kasi? Ano panluloko ginawa namin sa inyo? Yung mga patay mo hindi binayaran. Binabayaran na namin ito ba? Ang pending na lang po ba natin, ilan na lang, sir, para pag-usapan natin? Ilan natin na bayaran ng patay? 452. Ma'am, 452 po na bayaran ng patay. Okay po. Yung mga hindi na lang po nababayaran, sir? Ito po, ma'am. Ito po nakapila ngayon, ma'am. 24 pa. 124. Magbabayad kami. Pag may nakulekta, ibabayad po namin. Kagaya ma'am ito ngayon. Ang namatay po namin itong buwan nito, 3 na lang. Hindi kagaya nung nadagsa-dagsa dati. So ma'am, kumbaga, a-adjust na yon hanggang sa tuluyan mawala. At sabi ko nga po sa inyo, ang nakikita kong lunas dito para po kami makaresolve ba, yung malinis yung pangalan ng samahan na tuloy-tuloy naman po, hindi po kami maalis sa samahan, dire-diretso po kami, ma'am. Kada buwan, magkano na ho ba yung, ilan ho ang patay na nababayaran natin? Ma'am, ito po nga hanggang July, ma'am, nakapagbayad po kami ng patay na halagang 911,000. Paano ba ang makakabayad ang samahan? Mismong kolektor sa amin, ang sabi, huwag na kaming magbayad at ayaw niya kaming lukuhin. Pagkatapos, gagawin niya kung sinungaling. Paano pa po lalago yung ating KKK na yan? Katulad ko, 10 taon akong nagbayad sa inyo at ako hindi umaatras. Ano? Pinigil akong bigla ng kolektor mo. Ano ang dahilan? Kung may problema po si kolektor, wala namang problema sa amin. Kung ayaw na niya sa amin sa samahan, halimbawa, wala naman kami magagawa kung ayaw na niya, hindi naman siya mapipilitan. Pero kami po, ang paninindigan namin magkakasama rito, na nakikita nyo, hanggat may nagtitiwala ng miyembro, hindi kami bibitaw. Sabi ko nga, hanggang huli pati ng dugo ko, hindi ako alis dito eh. Bakit? Kasi po, wala pong problema, karapatan nyo po yun. Okay po sa inyo, pag naipakita ni Pangulo, yung mga dokumento niya, mga pumasok na pera, at kung talaga namang hindi kaya-kayanin, okay po sa inyo, talagang maghihintay po kayo. Ganun ba? Kasi po kailangan nating malaman talaga yung sa kapirahin nyo kung talagang kulang. Yung samahan natin nung unay kaganda bakit yung mga service nyo saan ba nanggaling? Ayan, magandang tanong yan.
Yan ang tinatanong ko. Nung una, ang service nyo, kulong-kulong. Nung malaunan, mga ban-ban na. Sige. Yan lang ang tatanong ko. Magandang tanong. Saan nang galing? Magandang tanong. Kaya po kami may ban na sasakyan kasi po lumaganap ang samahan namin na meron kami naging miyembro sa Pampanga, meron kami sa Baler, meron kami sa Bulacan, meron kami sa Metro Manila, meron kami sa Isabela. Nakapagka po nagraray kami, ma'am, sa dami po nung nirayrayan namin, libong patay na po nirayrayan namin, ma'am, yan, kung umupa kami ng sasakyan para magpunta ron, mas malaking di hamak, baka triple pa sa halaga ng sasakyan po namin. Kung sakali, para magtuloy-tuloy, kumbaga maging stabilize ulit yung hulog, sir, ilang buwan sa tingin ninyo para makarecover po kayo? Ma'am, pagka po naging maganda ang ulat ng inyong programa, siguro ma'am, hindi abutin sa ito, makarecover kami. Madam Jam, ito po, since na sinabi naman nila na ayaw na sila maghulog. Ito naman po mapapromise namin at commitment namin sa inyo, ma'am. Kung sila ayaw na, hiling ko lang na pwede ba tikom may bibig nila? Bakit? Kasi po kung di tikom may bibig nyo, kaya ako pa kayo mababayaran. Di ba pangako ko sa iyo, Kalando? Sa akin ka magtulit, akong bahala sa iyo. Ano pangako ko sa iyo? Ako malapit na magretiro, di ba? 3 taon na lang, retired na ako. Ano pangako ko sa iyo? Kahit pirmahan ko sa ating kapitan, binipisyo ko, ibabayad ko sa iyo. Yung makukuha ko sa GSIS, saka sa Kapitolyo, yung makukuha ko kay Governor, ibibigay ko sa iyo yung para sa iyo. Kaya pirmahan ko yan, kung gusto mo, magtuloy ka lang. Siguro po ito na yung time na talagang dumating yung pagkakataon na maibigay ko naman yung panig namin kung bakit po nagkaganito yung samahan. Unang-una, sabi ko nga po sa inyo, hindi kami nagkurang ng paunawa. Ang hinihingi namin, samahan nyo kami hanggang sa huling laban. Di po ang gawin ho natin, priority natin yung mga namatayan. Punta ho dito sa right side, yung mga namatayan na pending na hindi pa nababayaran dito. Dito po para maipatake note ho natin yung mga list of names po ng mga members. Ayan. Mabagal po yung pag-remit sa mga namatayan, kaya ang daming pending, kaya yung ibang mga active nangangamba. So, yun yung gusto ho naming assurance na makuha din po sa organization. So, kung sakali po, meron ho bang pabor para malaman na ho natin, kasi ang complainants ho namin parang mga less than 20, pero nakita natin ngayon medyo maraming mga pumunta mga members, which is good para makita namin yung pulso ng mga miyembro, di ba? Ngayon, yun namang mga member ko na 2 taon na halos na hindi nakabayad at 1 taong mahigit na hindi na nagbayad, abe, sana naman, huwag na silang makigulo. Kasi sila ang kusang umayaw eh. Sa katotohanan, wala po akong nilukong tao, lahat tapat ako sa kanila. At ayan po, saksi yung aking mga na hindi ako naglilihim sa kanila ng regulasyon ng ating samahan. Kaya nga po sana, yun namang mga member na alam nyo naman na hindi na kayo nagbabayad, abe, nawakon nyo naman po ang pangunawa nyo. Huwag naman pong ganun. Kasi, kaya po bumabagsak ang isang samahan kasi nga po, hindi nakiki-operate ang mga miyembro. Ang gusto nila, makinabang lang sila. Damayan po kasi yan. Yun po ang katotohanan. Kung kayo, walang problema, willing naman po kaming tumulong mag-file. Ganito naman po yung akin. Kasi po, yung pong nakapila pong namatay, ang hula po namin dyan, pag po nabayaran sila, and paano pa po kaming natitira? Kung kami po ay magkamatay, ala na po yun eh. Paano pa po kaming mababayaran kung lahat po ng patay na nabayaran namin sa loob ng kami naguhulog ng kada buwan, wala na po lahat ng binayaran naming patay. Ano sinasabi mo? Si Aga may mansyon, may resulta. Tapos tinanong kita, sandali mo, tapusin mo muna ako. Tapos tinanong kita, anong sabi mo? Nabalitaan ko lang. Nabalitaan mo, binabalitaan mo rin. Dapat bago may balita, may problema ka. Kami hindi po sana lulubay ng hulog. Nagpalubay kayo. Ngayon po, ang patay, gano'n nyo po nababayaran? Taon. Ang usapan po natin. Teka po, ang usapan natin, babayaran ng patay bago siya ilibing. Bulok na! Agnas na! Dali po, wala pa kayong bayad sa patay. Maawa kayo. Manggagapas lang kami. Diyos ko, hirap namin dyan. 12 taon, may sakit ako ngayon. Pag namatay ako bukas, wala akong taon. Teka muna. Kung ayaw niyo magtiwala sa amin, karapatan niyo yan, hindi namin kayo pipilitin. Pero marami pang miyembro KKK na wala dito. At yung mga namatayan po dito, pag nagbayad yung mga miyembro namin, babayarin namin sila. Huwag po kayo magalala. Kung ayaw nyo ituloy yung paghuhulog nyo,
automatic po, hindi na po kayo kasama sa samahan. Ayon po doon sa batas ng KKK. Kaya kayo po, pag-isipan, pag-aralan po natin, hanggang December naman po yung binigay natin pagmamonitor, kasama po ang staff ni Senator Tulfo. Siguro po, pag-isipan po natin, pag-aralan po natin, dahil tayo rin po yung makakaresolba ng ating problema. Magbabayad kami. Pag inabot ng December at ang patay natin ay dumai pa, doon babalik kami kay Sir Idol Rapi Tulfo para mabigyan kami ng aksyon. Ito po si Sir. Yan ang isasabihin ko. Isa lang po masasabi ko sa inyo, magtiwala lang po kayo sa sama ng KKK at kami po handa namin itaya ang pangalan hanggang sa uling patak ng dugo, hindi namin kayo iwanan. Basta yun ang pinag-usapan, hanggang December may gap kasi, may gap tayo na pag-uusapan. Sige sir, monitor natin until December. Ang utang ko, kasi yung utang ko, 3 buwan ako hindi siningil. Kaya nagagalit ako. Bakit hindi ako siningil? Ito pala sir, gustong-gusto magbayad Totoong nagtaka ako, bakit hindi ako sinisingil? Nung malang ko, bagsak na pala ang harana. Kung hanggang December, sige, maghuhulog pa kami. Pero chairman, ang masasabi ko lang, pakainaman yung ating samahan. At saka yung sinungaling na kolektor. Paleslesin mo na, nakakapangit ng samahan. Basta po ganito, ano man ang problema nyo sa mga kolektor ko, huwag po kayo mag-atubili magsabi na sa akin at ako po ang action. Ang hinihiling lang po namin ngayon, kung sakali po dumating ang December, baka po magkahiwa-hiwalay kung hindi po magiging okay. Ito lang po masasabi ko sa inyo. Hanggat nandyan po kayo, hanggat nagtitiwala kayo sa samahan, ang samahan po mananatili sa pagtulong sa lahat ng mga kasapi. Idol Rapi, maraming salamat po at nakaharap na po namin si Agapito Linsangan. Kami po ng mga grupo po namin ay mag-uusap-usap po muna tungkol po sa aming mga irereklamo. Kasi po, kailangan po may pagkakaisa po kaming samahan. At dadating po yung araw na kami po dudulog po uli dyan para po makapagreklamo po sa inyo. Thank you po, Idol. Thank you. Thank you po.